Kabanata 56, Human-type Monster. Pumasok na sina Jinwoo at Eugene sa loob ng huling C-rank dungeon na ire-raid nila. Gulat na gulat si Eugene sa mga nakikita nito, walang kahirap-hirap na winawasak at tinatalo ng mga Shadow Army ni Jinwoo ang mga halimaw na gawa sa bato. Napaupo na lamang si Eugene sa magkahalong gulat at takot na nararamdaman, habang tinatanong ang nakatayo lamang na si Jinwoo. Napangiti lamang si Jinwoo nang maalalang iyon ang unang beses na nakita ni Eugene ang kanyang Shadow Army, kung kaya sinabi nitong isa iyon sa mga kakayahan niya. Hindi makapaniwala si Eugene na ang mga summon na iyon ay isa sa mga skill ni Jinwoo. Gayunpaman hindi ito maipaliwanag ni Jinwoo kay Eugene ng maayos dahil masyadong komplikado at baka hindi nito iyon maunawaan lahat. Kung kaya naman sinabi na lamang ni Jinwoo na mas mapapadali ng mga summon niya ang kanyang mga gawain, dahil maaring ang mga ito ang lumaban para sa kanya at manghunt ng mga halimaw. Maaari din niyang utusan ang mga itong gawain ang lahat ng mga trabaho, katulad ng pagmimina at pamumulot ng mga kristal. Tumayo si Eugene at tila malungkot na nagtanong kay Jinwoo kung maaari siyang mamulot ng mga kristal. Nagtataka namang napatanong na lamang si Jinwoo kung bakit, dahil hindi niya maintindihan si Eugene. Sinabi ni Eugene, masama ang loob niya, dahil pakiramdam niya ay nawalan siya ng silbi at tila naagawan siya ng trabaho. Napangiti naman si Jinwoo nang maintindihan kung bakit ganoon ang mukha ni Eugene at sinabing kakaiba talaga ito. Habang tinutulungan si Eugene ng mga shadow soldiers sa pagkuha ng mga crystals, nakatingin si Jinwoo sa mga ito habang sinasabing iyon na ang huling raid niya kasama si Eugene. Bagamat tila may lungkot dahil sa ilang araw na magkasama sila nito, mas nakilala niya si Eugene, na kahit pamula sa isang mayamang pamilya, hindi niya ito nakitaan ng kayabangan. Matapat din ito at napakasimple lamang ng kaligayahan, para sa kanya si Eugene ay tila nakakabata na niyang kapatid. Matapos nga ang araw na iyon naisip ni Jinwoo na maaari na niyang magawa ang mga plano niya, sapagkat sa wakas natapos na ang 19 na raid na ipinangako niya kay Eugene. Kinabukasan, sa isang simpleng Korean restaurant, makikitang umiinom habang kumakain sina Jinwoo at Eugene, dahil sa natapos na ang 19 na raid na napagkasundoan nila. Humingi ng paumanhin si Eugene, sapagkat nais sana niyang dalhin si Jinwoo sa isang mamahaling restaurant, para sa huling araw na magkasama sila. Sinabi naman ni Jinwoo, na mas nag-aalala siyang baka hindi magustuhan ng panlasa ni Eugene na mula sa isang mayamang angkan, ang pagkain sa lugar na iyon. Tinanong ni Jinwoo si Eugene kung ano na ang plano nito ngayong tapos na ang raid na kinakailangan niya. Samantala na-detect naman ng system ang hawak ni Jinwoong alak, kung kaya bago pa man niya ito inumin nakahanda na ang panglaban sa epekto nito. Matatandaang nang magising si Jinwoo sa ospital, ipinakitang nakakuha siya ng Canderu's Blessing mula sa system. Dahil dito immune si Jinwoo sa lahat ng epekto ng chemical substance, mga lason at iba pang mga mapanganib na sangkap, kung kaya hindi ito nalalasing kahit pa nga madami siyang inuming alak. Tumagay muna si Eugene sa kasinabing, kukuha siya ng isang pagsusulit sa Hunter Association, upang makakuha ng lisensya bilang guildmaster, na kumpiyansa siyang makakapasa siya. At pagkatapos noon ay kakausapin na niya ang kanyang ama, upang makipagkasundo tungkol sa pamamahala sa ipapatayo nitong guild. Napaisip naman si Jinwoo, dahil napakaganda ng nakuha niyang benepisyo sa pagsama sa raid kay Eugene, malaki ang nakuha niyang kabayaran dito, ang gusaling nagkakahalaga ng 30 billion won. Kung saan para lamang itong bonus sa kanya, ang totoong dahilan kung kaya siya sumama dito ay nais niyang magpataas ng antas, na nakamit naman niya sa maikling panahon lamang, kung kaya para sa kanya bagamat malungkot nais niyang tapusin na ang ugnayan nila ni Eugene, upang hindi maging mas komplikado ang sitwasyon. Ngunit tila hindi ito masabi ni Jinwoo kay Eugene dahil naging malapit na sila sa isa't isa, at naging importanteng parte na ng buhay niya ito. Si Eugene ang unang taong nagtiwala sa kakayahan niya, at naging matapat at mapagkakatiwalaang kaibigan. Habang nag-iisip pa rin si Jinwoo nagtanong muli si Eugene, kung ano na ang plano nito para sa hinaharap. Hawak ni Jinwoo ang nakuha niyang susi para sa pinto papasok sa loob ng Demon Castle. Nang mapatay niya noon ang gatekeeper na si Cerberus, iniisip nito na panahon na para muli siyang bumalik doon, at tapusin ang sinimulan niya. Kung kaya sinabi nito kay Eugene, na hindi muna siya nito matatawagan o makikita sa susunod na mga araw, dahil may kailangan siyang puntahang lugar.
Naikinalungkot naman ni Eugene sa isiping tila istorbo na siya kay Jinwoo, kaya sinabi nitong sabihin lamang ni Jinwoo kung nakakagulo na siya, para hindi na niya ito iistorbohin pa. Nasabi na lamang ni Jinwoo sa isip na kakaiba talagang tao ito, at tila mali na naman ng pagkakaintindi nito sa kanyang mga sinabi. Kung kaya tinanong ni Jinwoo, kung anong tingin ni Eugene sa kanya. Ipinaliwanag naman ni Eugene dito, na siya ay may nakakatandang kapatid, ngunit dahil sa 10 taon ang agwat nila, hindi siya nito gusto at hindi rin niya ito madalas makasama o makita man lang. Nakatingin naman si Jinwoo dito, dahil hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Eugene sa mga sinasabi nito. Muling nagsalita si Eugene at sinabing kung ikukumpara niya ang kanyang nakakatandang kapatid, sa taong nagligtas ng kanyang buhay at tumulong sa kanyang mga problema. Para kay Eugene si Jinwoo ay mas naging tunay na kapatid kesa sa kuya niya. Nagulat si Jinwoo sa kanyang narinig, dahil hindi niya inaasahang itinuturing pala siya ni Eugene, na tulad ng isang nakakatandang kapatid. Napangiti naman si Jinwoo, at sinabing kung iyon ang tingin sa kanya ni Eugene ay ituturing naman niya ito bilang nakababatang kapatid. Tila bata namang napaiyak si Eugene sa labis na tuwa, dahil ang malamig at laging seryosong si Jinwoo ay itinuturing din siya bilang isang kapatid. Habang umiiyak ibinoka ni Eugene ang mga kamay papalapit kay Jinwoo upang yakapin ito, natumba si Eugene, habang sinasabi kay Jinwoo na hindi siya lasing at matino pa ang kanyang isip. Habang iniisip ni Jinwoo kung ano ang gagawin sa nakahiga ng si Eugene dahil sa kalasinggan, narinig naman niya sa balita ang tungkol sa Red Gate accident. Tinatanong ng mga reporter si Baek Yeon-ho, ang master ng White Tiger Guild kung totoo bang mababang antas lamang ng mga hunter ang nakaligtas. Habang namatay naman ang mga nasa matataas na rank sa aksidenteng iyon, tinatanong din ng mga reporter kung totoo bang nakatanggap ng tulong ang mga nakaligtas mula sa ibang tao, na hindi naman miyembro ng guild nito. Sinagot naman ni Baek Yeon-ho lahat ng mga katanungan, sinabi nitong natapos na ang investigasyon ng Hunter Association tungkol sa pangyayari. Itinanggi din nito na may natanggap na tulong ang mga nakaligtas mula sa ibang tao. Napaisip naman si Jinwoo, bagamat nakahinga ito ng maluwag dahil tila tinutulungan siya ni Baek Yeon-ho, na itago ang kanyang lihim. Tinatanong din ng reporter kung bakit pinipigilan sila ng White Tiger Guild, na kausapin ang mga nakaligtas kung hindi pala totoo ang mga haka-haka. Pinigil na ni Baek Yeon-ho ang mga reporter at sinabing hindi na siya tatanggap ng iba pang katanungan, sa katuluyan ng tinapos ang interview. Samantala, sa isang A-rank dungeon sa silangang baybayin ng bansang USA, maririnig ang malakas na sigaw ng gulat at tila takot na si James, isang A-rank hunter. Nakatingin ito sa isang nilalang na nasa gitna ng mga nakahandusay na hunter. Hindi makapaniwala si James na naubos lahat ng miyembro ng kanyang team sa isang saglit lamang. Hindi halos makagalaw si James sa sobrang takot dahil ang nilalang sa harapan niya ay may itsura na nahahawig sa tao. Naisip nitong isa iyong human-type monster, na unang beses pa lamang niyang nakita. Naalala nitong wala silang nakitang kahit isang halimaw nang pumasok sila sa dungeon na iyon, bagamat nagtataka ay tumuloy pa rin sila, ngunit hindi niya inaasahang makakatagpo siya ng ganoong klaseng halimaw. Ang mana na nararamdaman niyang galing dito, ay mas malakas pa kesa sa kapangyarihan na nagmumula sa isang A-rank dungeon, isang bagay na hindi pa niya naririnig kailanman. At hindi rin ito lubos maisip kung gaano ito kalakas. Muling napasigaw ng malakas si James nang magsalita ang inaakala niyang human-type monster. Sinabi nitong sumasakit ang tenga niya dahil sa pagsigaw ni James, at hindi papatay ang mga kaibigan nito dahil pinatulog lamang niya ang mga iyon. Sinabi pa ng kakaibang nilalang na iyon kay James na kung hindi ang mga ito unang umatake, hindi niya gagawin iyon, at sinabi din nitong hindi siya isang magic beast, dahil isa siyang tao. Takot pa rin si James, na tila hindi naiintindihan ang mga sinasabi niya, kaya napapaisip na lang ang nilalang na iyon, kung paano niya ipapaliwanag ang mga pangyayari dito. Kung kaya tinuro niya ang sarili at sinabing isa siyang Korean, at naisip nitong maaring hindi siya naiintindihan ni James dahil sa magkaiba sila ng lengguwahe. Sinabi rin nito sa wikang Ingles na nais na niyang umuwi sa Korea, bagamat hindi ito gaanong marunong magsalita ng ibang lengguwahe tila naunawaan naman siya ni James. Makalipas ang ilang oras, nakarating na muli si Baek Yeon-ho sa kanyang opisina sa White Tiger Guild. Pagod na pagod itong naupo habang inis na inis pa rin sa mga reporter.
Biglang nagsalita mula sa telepono ang sekretarya nito at ipinaalam na nais siyang makausap ni Min Byung-gyu. Agad naman nitong sinabihan ang sekretarya na ikonekta sa kanya ang tawag. Tinanong ni Min Byung-gyu kung bakit nakapatay ang telepono ni Baekhyun-ho, sinabi naman nitong iniiwasan niya ang mga reporter na ayaw tumigil sa panggugulo sa kanya. Sinabi naman ni Byung-gyu na kasalukuyang nasa Japan siya, nang mapanood niya ang interview nito, tungkol sa Red Gate incident, at nagbiro pa itong gwapo si Baekhyun-ho sa camera. Naiinis pa ring sinabi ni Baekhyun-ho na wala siya sa kondisyon para makipagbiruan. Tila natatawa namang sinabi ni Byung-gyu, na ayos lamang iyon at matatapos din ang issue tungkol sa incident, ngunit higit sa lahat kaya ito tumawag ay dahil may mas malaki pa siyang balita. Tila nagtataka namang natanong ni Baekhyun-ho ito kung anong balita iyon, at sinigurado kung nasa Japan ba talaga ito. Ipinaliwanag ni Byung-gyu, na 1 linggo na ang nakakalipas ng sikretong makipag-ugnayan sa Hunter Association ang Japan. Kung kaya nagmamadali siyang lumipad patungong Japan, upang kumpirmahin ang balitang kanyang nalaman, ngunit hindi niya inaasahang mas seryoso pala ito, kesa sa inaakala niya. At tiyak nakakalat na din ito sa buong Korea sa mga susunod na araw. Buong pagtataka pa ring tinanong ni Baekhyun-ho, kung bakit nakipag-ugnayan ang Japan sa Korean Association at kung ano ang hinihiling ng mga ito. Sinabi naman ni Byung-gyu na hinihiling ng mga itong makausap ang mga hunter na nakaligtas mula sa pag-raid ng Jeju Island. Nagbago ang ekspresyon ni Baekhyun-ho, mababakas sa kanyang mukha ang magkahalong takot at gulat dahil sa narinig mula kay Min Byung-gyu. Nagmamadali nitong hiniling kay Byung-gyu na sabihin nito ang buong detalye at ipaliwanag ang lahat ng nalaman nito sa pagpunta sa Japan. Nagbalik sa alaala ni Baekhyun-ho ang tila bangungot ng nakaraan na hindi niya kailanman malilimutan. 4 na taon na ang nakakaraan nang magbukas ang isang S-rank gate sa isla ng Jeju, dulong bahagi ng Korea. 3 beses na nagpadala ang gobyerno ng Korea ng pinakamagagaling at matataas na rank ng hunter, upang i-raid at mapatay ang boss. Ngunit lahat ng ito ay nabigo, at dahil sa napakadami ng mga nasawi at napinsala ng husto, sumuko na ang gobyernong mabawi ang isla sa mga halimaw na iyon. At makalipas nga ang 4 na taon tuluyan ng pinamahayan ng mga halimaw na langgam ang isla, kung kaya hindi na ito muli pang napasok ng kahit na sinuman. At dahil din sa pangyayaring iyon muntik nang mamatay ang magkaibigang Min Byung-gyu at Baekhyun-ho. Si Min Byung-gyu ay ang nag-iisang S-rank killer ng Korea, at pinakamatalik na kaibigan ni Baekhyun-ho. Isa ito sa mga nakaligtas mula sa pagtangkang i-raid ang Jeju Island. Ngunit matapos mabigang mapatay ang boss ng Jeju Island, ito ay nagretiro na at nagdesisyong mamuhay na lamang ng tahimik bilang isang simpleng mamamayan. Sinabi ni Byung-gyu mula sa kabilang linya, na tila nagkaroon ng mutations ang mga halimaw sa Jeju Island. Hindi naman maisip ni Baekhyun-ho, kung ano ang koneksyon ng Jeju Island sa pakikipag-ugnayan ng Japan sa Korea. Dahil iniisip nitong kahit pa magkaroon ng mutations, hindi naman makakaalis ang mga iyon sa isla. Kung saan sumagot naman muli si Byung-gyu at sinabing, posibleng makaalis ang mga ito sa isla sa pamamagitan ng paglipad sa karagatan. Dahil kailan lamang ay may nadiskubreng halimaw na langgam na may mga pakpak sa baybayin ng Japan. At ayon pa kay Byung-gyu nagbabago ang mga ito sa nakakakilabot at mapanganib na antas.